Dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Silipin na natin ang headline. Pasada Balita. Senator Ronald Bato de la Rosa pinag-iisipan ng magtago sa oras na maglabas ng arrest warrant ng ICC. Pasada Balita. Mock impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sinimulan na ng prosecution team. Pangalawang Pangulo pinauuwi na ng Malacanang. Pasada Balita. Viral na pulis na nagudyok na pabagsakin ng gobyerno nagtatago na mga akusasyon itinanggi. Pasada Balita. Pogo sa Makati ni-raid. Mahigit 200 katao timbog. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, gross gaming revenue ng Pilipinas tumaas. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, Israeli Prime Minister Netanyahu muling nagbanta ng panibagong pag-atake sa Gaza. Pasada Balita. Sa balitang pang palakasan, kauna-unahang FIFA Futsal Women's World Cup pangungunahan ng Pilipinas. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan, benepisyo ng pagkain ng salmon. Alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, K-pop artist na G-Dragon magbabalik Pilipinas. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada Balita. Isang magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo ngayon pong araw na ito ng Huwebes na. Ang bilis po ng araw ngayon po ay Marso 20 na taong 2025. Kayo po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamagitan pila may totong lakas dito WIC 882 at Aliw Channel 23 sa oras po na 4:05 makalipas ang ika-6 na ng morning sa Pasada Balita. Pansamantala po ninyong makakasama Drew Nasino, Jopel Pelenyo. Pasada Balita. sa ngalan pa rin po ni John Ibanez at sa detalye nga po ng mga may init na balita. Pasada Balita. Kumambyo si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pahayag nitong handa siyang sumuko para masamahan at maalagaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa kustodiya ng International Criminal Court. Ito'y matapos aminin ni Senador de la Rosa na ikinokonsidera niyang magtago na lamang sa oras na maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Sinabi ng mambabatas na aminado siyang mahirap pala ang sitwasyon sa detention facility ng ICC dahil mismong ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Vice President Sara Duterte ay hindi basta-basta nakalalapit at nakabibisita sa ama nito. Ayon kay De La Rosa, ikinokonsidera niyang manatili sa Senado upang maiwasan ang pag-aresto sa kanya. Gayunman, nilinaw ng senador na lalabas ito ng Senado sa oras na palayasin na siya ni Senate President Francis G. Escudero. Una nang inihayag ni Escudero na papayagan naman niyang magtago at kanlungin sa Senado si De La Rosa, pero hindi niya ito maaring manatili panghabang buhay sa nasabing gusali. Pasada Balita.
Inamin naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na sumama ang kanyang loob kay National Security Advisor Eduardo Año. Ito'y dahil hindi man lang daw niya o hindi man lamang daw aniya tinimbrihan ni Secretary Año si dating Pangulong Rodrigo Duterte na aarestuhin na ito sa pag-uwi ng bansa mula Hong Kong. Sinabi ni Senator de la Rosa na sana'y tumawag man lamang si Secretary Año kahit sa kasamang staff lamang ni dating Pangulong Duterte para maabisuhan na aarestuhin na ito sa pagbalik sa bansa. Gayunman, nilinaw ng mambabatas na hindi niya ikinasama ng loob ang pagsunod sa tungkulin ng National Security Advisor kundi mas personal ang basehan ng kanyang pagtatampo. Pasada Balita. Respetuhin natin ang opinyon ng matatanda. Ito ang reaksyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa social media post ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na sinasabing nagpatutsada sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator de la Rosa, ang bawat isa sa atin ay may karapatang magpahayag ng opinyon. Itinagdag pa ng senador na dapat ding igalang na lamang ang opinyon ng matanda at veteranong Presidential Legal Counsel. Binigyang diin na mababatas na sa sitwasyon nila ngayon ay ayos lamang kung ano ang sasabihin ng iba laban sa kanila. Sa Facebook post ng dating Senate President, inihayag nito na kabalintunaan na ang mga sinasabing sangkot sa mga bayolenteng gawain ng kawalang hustisya ay ang nananawagan ngayon ng para sa hustisya. Pasada Balita. Sinimulan na ng prosecution team ang pag-iensayo para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, ginagawa ng lahat ng mga abogado ang mock trial upang makita kung papaano ang magiging daloy ng mga deliberasyon at testimonya sa totoong trial. Si VP Duterte o Vice President Sara Duterte kasalukuyang nahaharap sa mga kasong violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes dahil sa sinasabing maling pagwaldas sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong pinamumunuan pa niya ang mga tanggapang ito. Pasada Balita. Ngayon pa rin niya, nakakuha na ang Senado ng mga private lawyers para tumulong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, kinuha ng senador ang mga abogadong may mga karanasan na sa paglilitis o trial practice. Tumanggi naman ang Senate Secretary na tukuyin kung sino ang mga nakuha nilang abogado para tumulong sa Senado sa pag-akto bilang impeachment court. Sa ngayon ay meron na silang nakuha na dalawang regular na nag-update at nag-refresh sa rules of court, lalo na sa mga latest rules sa trial procedure. Sa kabila ng mga kaganapan sa bansa tulad ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tuloy-tuloy naman ang preparasyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso para sa isasagawang paglilitis sa Vice-Presidente. Pasada Balita. Hinamo naman ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na umuwi na ng bansa upang harapin at pasinungalingan ang iba't ibang issue laban sa kanya sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Undersecretary Claire Castro, dapat isipin din ni Vice President Sara Duterte ang kanyang responsibilidad bilang Vice Presidente ng Pilipinas at hindi lang ang kanyang tungkulin bilang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Yusek Castro na bagamat katanggap-tanggap ang pagsaklolo ni VP Sara sa ama nito na nasa kustodiya sa ICC, huwag din sana ani ang makalimutan ang kanyang tungkulin na pagsilbihan ang mga taong bumoto sa kanya. Dapat din ani ang sagutin ng pangalawang Pangulo ang mga katanungan kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina matapos lumutang ang mga bagong kahina-hinalang pangalan na nakatanggap ng mga peking resibo. Dahil dito hinimok ng palace official ang mga kongresista na mas paigtingin pa ang imbestigasyon sa paggamit ng OVP sa confidential funds dahil karapatan ani ng taong bayan na malaman kung paano ginastos ang pondo. Pasada Balita. Tikom
Tikom pa rin si Vice President Sara Duterte kaugnay sa nakabinbin na impeachment complaint laban sa kanya. Gayunman, kinwestiyon ng pangalawang Pangulo kung ang nakalap na mga ebidensya ay ang mga tunay na dokumentong ipinasa ng Office of the Vice President. Hanggang sa kasalukuyan niya ay hindi nila batid kung paano kinukuha ang mga ebidensya. Samantala, sinabi naman ng pangalawang Pangulo na hindi pa tiyak kung kailan siya makababalik ng Pilipinas. Pasada Balita. Samantala, ilang ulit nang tumangging magpa-neuropsychiatric examinations ang vlogger na si Patrolman Francis Fontillas. Ang pulis na nag-udyok na pabagsakin ng gobyerno matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng International Criminal Court. Ito ayon kay Quezon City Police District Director Colonel Melesio Buslig Jr. at sinabing hindi makontrol ni Patrolman Fontillas ang kanyang emosyon. Kaugnay nito, hinikayat ni Colonel Buslig ang police vlogger na lumutang na at sumailalim sa eksaminasyon. Sa kasalukuyan, ikinukonsidera si Patrolman Fontillas na absent without official leave at kapag umabot ng 30 araw na hindi pa rin ito pumasok, isusulong na ang pagsibak dito sa serbisyo. Pasada Balita. Tinatalakay na ng pamahalaan kung paano mareregulate ang pagpopost ng mga impormasyon sa social media. Sa gitna ito ng naglipa ng mga fake news, disinformation at iba pang mga misleading na impormasyon matapos arestuin ng International Criminal Court sa pamamagitan ng Interpol si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at the Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi lamang ang gobyerno, kundi ang taong bayan ang kailangan magtulong-tulong para maiwasan at tuluyang matuldukan ang pagkalat ng mga hindi totoong impormasyon gamit ang internet o social media. Ito rin anya ang dahilan kung bakit humingi sila ng tulong ng mainstream media para mailabas sa publiko ang mga totoong impormasyon na talagang sumailalim sa masusing verifikasyon. Sinabi ni Yusek Castro na maging ang Korte Suprema ay nagrereklamo na sa fake news dahil kumalat din kamakailan SOCMED ang isang peking dokumento na nagpapakita ng isang petisyon na nagpapabitiw o nananawagan na magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang diin ng Palace official na full of nation approach ang kailangan para tuluyan ng matigil ang paggalat ng mga fake news online. Pasada Balita. Posible namang mag-hain ng contempt at detention order ang House Tri-Committee laban kay dating PCO Secretary Trixie Cruz Angeles at 10 iba pang social media personalities at vloggers dahil sa patuloy na pag-iisnab o pang-iisnab sa pagdinig ng komite kaugnay sa paglaganap ng fake news at disinformation online. Una nang nag-issue ng show cause order ang Committee on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information sa mga individual na iniuugnay sa pagpapakalat ng mga misleading online content. Bukod kay Cruz Angeles, kabilang sa mga posibleng ipakontempt sina Aaron Peña, Alan Troy Sas Rogando Sasot, Elizabeth Joy Cruz, Dr. Ethel Pineda Garcia, Lorraine Marie Badoy Partosa, Mark Anthony Lopez at iba pa. Una nang inayag ng komite na ang layunin ng investigasyon, panagutin ang mga nasa likod ng mali at mampanlinlang umano na impormasyon na sumisira sa tiwala ng publiko at nagpapahina sa institusyon at demokratikong proseso. Sa darating na Biyernes, inaasang magbibigay ng testimonya ang ilang pangunahing ahensya ng gobyerno, mga social media platform, media organization at civil society groups. Pasada Balita. Sa oras na 15 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning, itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang mga alegasyon na ipinagbawal nila sa kanilang mga tauhan at pamilya na mga ito na mag-post sa social media kaugnay sa usaping politika. Ayon sa AFP, wala itong inilabas na panuntunan na lalabag sa freedom of expression ng mga sibilyan kabilang na mga kamag-anak ng mga military personnel. Nananatili nilang tapat sa transparency, professionalism at constructive engagement
ng kanilang mga kawani at publiko ang militar. Gayunman, hinihikayat pa rin ng AFP ang taong bayan na maging responsable sa pagpo-post sa social media at metikuloso sa pagsagap ng mga impormasyon upang mapigilan ang paglaganap ng mga fake news. Pasada Balita. Sinalakay naman ng mga otoridad ang isang hinihinalang Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa loob ng isang gusali sa Makati City. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, pumunta ang PNP Criminal Investigation and Detection Group sa nasabing gusali upang maghain ng arrest warrant, ngunit pagpasok pa lamang nila, tumambad agad ang mga computer na ginagamit para sa isang online gaming. Dagdag pa ni PAOC Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, hindi lumalabas sa listahan ng mga lisensya sa PAGCOR ang POGO na ito. Mayroon din anya silang nakitang nakabukas na online gaming platform sa monitor ng mga computer. Dahil sa nangyaring pagsalakay, nahuli ang nasa 200 empleyado at 16 na katao na sinasabing leader ng POGO. Pagtiyak pa ni Yusek Cruz, makikipag-ugnayan ng kanilang ahensya sa Bureau of Immigration o BI upang makita kung may working permit ang mga manggagawa. Pasada Balita. Sa oras na 17 sandali makalipas ang ika-6 na ng umaga, sa pagkakataon ito tanggap tayo ng ilang pag-uulat mula sa labas ng impilan. Speaking of digital, sa social media, digital literacy ng 4Ps beneficiaries, prioridad ng Marcos administration. Detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Asahan na raw ang paglawak pa ng sakop ng digitalization program ng gobyerno sa gitna ng patuloy na innovation at paglalapit sa publiko ng access sa makabagong teknolohiya. Ito'y ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro. Kasunod na rin ang pamamahagi ng mga mobile phones ng DSWD sa mga benepisyaryo ng 4P sa Navotas at Malabon para sa Digital Financial Initiative ng ahensya. Layon ng programa na turuan ng mga benepisyaryo kung paano gamitin ang teknolohiya sa paghawak ng kanilang pera at ayuda. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi naman ng opisyal ng target daw ng gobyerno ay may akyat sa 90% ang mga serbisyo ng gobyerno na digitized na para mapabilis ang transaksyon ng gobyerno o ng publiko. Target din dito na gawin ng pamahalaan at isagawa rin ang kaparehong hakbang sa iba pang mga ayuda na may pamahagi sa gamit na rin ang online means. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Alas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Isa pang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Sugat na naidulot ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, mapapawi lamang daw kapag naibalik na sa bansa ang dating Pangulo. Ulat atid ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Malabong maghilom agad ang sugat na idinulot ng pagkakaaresto at pag-turnover kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, maghihilom lang ang sugat sa mga nangyari kapag naibalik na sa bansa ang dating Pangulo. Ang pahayag ni De La Rosa ay kaugnay ng isasagwa ngayon na pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ukol sa naganap na pag-aresto at pagdadala sa The Hague, Netherlands sa dating Pangulo. Maasa pa rin ang senador na magiging lunas sa pagkakahati-hati ng mga Pilipino ang motu proprio investigation na isasagawa ng naturang committee na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos. Pero lubhang malalim na anya ang sugat na naidulot nito sa kampo at mga kaalyado ng dating Pangulo, kaya't sa ngayon ay wala siya nakikitang agarang paghihilom. Samantala, hindi naman tiyak ni De La Rosa kung dadalo siya sa nasabing pagdinig at kung sakaling man ay wala daw siyang magagawa dahil nasa The Hague, Netherlands na ang dating Pangulo. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Palasyo nilinaw na kumikilos na ang special committee na nag-iimbestiga sa pagbagsak ng Santa Maria Cabagan Bridge. Diyan yan sa Isabela. Balikan
po natin ang Malacanang, si Patrol 13 Gilbert Perdes. Inamin ng Malacanang na hinihintay na lamang nito ang lalamanin ng ulat ng Special Committee na partikular na nakatutok sa pag-iimbestiga sa pagbagsak ng Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela noong Pebrero 28. Pahayag ito ni PCO Undersecretary Claire Castro nang hinga ng update sa una ng pahayag ng palasyo na mananagot ang mga mapapatunayang nagkaroon ng kapabayaan sa konstruksyon ng tulay. Kung matatandaan, personal ding ininspeksyon ng Pangulo ang pinsalang tinamo ng tulay makaraan ang insidente. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ng opisyal na batay sa kanyang pag-ugnayan sa DPWH sa April 25 ang itinakdang deadline upang may sumite ang Special Committee ang resulta ng kanilang investigasyon. Ang resultaan niya ng investigasyon ng kanilang hinihintay upang matukoy kung mayroong opisyal pa o kawani ng gobyerno ang involved o sa nasabing konstruksyon ng tulay na dapat patawan din ng preventive suspension. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Oy, sa oras na ito, sa oras na 22 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga, magtungo na tayo sa Pangulo Market, Malabon City, sabagat nandiyan na po ang tunay na huwarang ina. Ina! Abay, Ang ina ninyo! abay, sisikapin niya na, siyempre, makumpleto ang 3 meal sa isang araw ng kanyang oo pamilya. naman. Talagang babudgetin niya. Kukumpletuhin yan. Ano man ang kanyang hawak na halaga. Ayan. Ang ating Altanghap Queen. Ayan, sa umaga. Nasa kabilang linya si Aling Tita Beth Samson. Aling Bet, ang ina ninyong lahat! Yes, good morning. Ina nyo rin. Ayun. Good morning! Good morning. Akalain mo! Ayan. Diba? Ina nyo rin. Ang sarap naman ng altanghap natin ngayon. Grabe yung... Diba? Sigurado lahat ng mga nakikinig ngayon na ina ninyong lahat ay talagang talagang malalanghap nila yan, Aling Bet. Yun. Ayan, mainit-init pa. Nagluto ako ng lugaw, sariling lugaw namin magduluwala. Noon nagsaing ako ng konti, tapos ginisa ko lang sa bawang, sibuyas, luya. Pero, naglaga ako ng 5 itlog pang ulam dun sa lugaw. Gaano Diba, kalaking healthy? itlog yan? Maliit lang siya. 6 pesos lang ang isa. Ano pa asahan sa Baka itlog naman na malaki? pugo naman. Paliitan. Pag mainit daw, lumiliit ang itlog eh. Paliitan ng itlog ang labanan Paliitan ng ng itlog umaga. pag maliit eh. Sabi Pero ni at least healthy. Gregorio San Diego ng Ubra. Ayun. Pero At least nakakagulat, healthy. Tita Beth, nakakagulat kasi yung itlog dati, kapag bibili ka niyan, yung normal size niya, medyo mababa pa yung presyo. Makakabili ka pa ng 5 piso, Oo. 6 pesos. Ngayon, iba na yung presyo. Talagang kailan pa yun? Halos Sa dumoble na pesos talaga. ang pinakamurang itlog, Jopel. Sa pesos. Sa Kaya yung 5 itlog na nilaga ko ay 30 pesos yun. Ito na Yung bawang... Opo, Oo. ito na po yung pinakamaliit, Tita Beth. Yan ang pinakamaliit, smallest egg na yan. Kaya Pero pala lumiit yung itlog ni Winner Contehino nung isang araw yung kinakain niya. Kaya Lumiit pala talaga yung mura itlog lang niya, pala ha? yun. Kuya Hiner, niluluto ka na naman ng mga itlog sa loob. 3 itlog yan. Oy, salamat sa mga magkukuyang ha. Nagpadala sila ng itlog nila sa atin. Sa mga Ay, talaga? magkukuyang. Ang lalaki ng Malaki ba, itlog nila. malaki ba pinadala itlog nila? Malaki itlog nila? Malaki yung itlog. 2 itlog na malaki. Aba, Bigay sa akin. masarap yun kung malalaking itlog yun. Maalat Anyway, maalat. Alright. bawang, sibuyas, luya, 30 pesos yan para sa niluto kong lugaw at saka yung 5 pisong itlog ang isang piraso, 6 yan, bali 30. Bigas ko 50 pesos. Ang ulam ko ngayong tanghali, Drew Jopel. Eto, healthy talaga. Kangkong tofu in oysters sauce. Sosyal parang hotel Pang hotel Social, pero ang mura lang yan. Dahil ang kangkong ko, 4 na tali, 30 pesos lang yan. Tapos yung oyster sauce ko, 20 pesos lang isang sachet. Yung toho, mahal kasi yung toho 40 pesos. Kaya yun, yung tanghalian na yun, 90 pesos lang yan. Ang hapunan ko, kamustahin mo naman. Adobong balon-balunan ng manok.
Ang 1 kilo yan, 220. Kalahating kilo lang. Dahil tsak, may tira pang gulay sa tanghali. So 110 yan. Yung aking kalamansi toyo at suka na sahog sa adobo at saka yung bawang, 20 pesos saka 10 piso ang bawang, 30 pesos. Hinapit ko yung budget ko dahil kahapon naka 400 plus ako. Ngayon, mula umaga, tanghali at gabi, altanghap, 380 pesos. Alam mo, Tita Bet, alam mo, Tita Bet, yung binanggit mo na, ano nga ito, yung balunan. Balon-balon. Atay balon-balunan. Ng manok. Aba, isa yan sa paborito kong adobo, pagka inaadobo. Ang sarap. Lalo na pag Adobong pinatuyo, di ba, tuyo. Tita Bet? Jobo, Tapos, pag oo, pinakuloan mo sa toyo, sukat kalamansi, de halos matuyo na siya. Tsaka mo siya hahaluin sa mantika na may bawang. tapos may konting sili. Nako, Yan, okay yan, okay. Panalo. Correct. Panalo Kahit yan, konting sigurado. paminta. Tapos mainit yung kanin mo. Only rice ka dyan, Jopel. Tao bang kaldero, Tita Bet? Correct, taubang kaldero. Yan, 380. Ayaw ka pa ba naman sa 380. tanghali, meron kang... So bumaba ngayon, Aling Bet, ang yung nakatipid ka ngayon Budget. kasi nakaraan nasa 400 ka, di ba? Kailangan, Drew, atras abante ang budget eh. Kasi pag tinodo mo lagi, paano naman yung mga susunod na araw mo bago sumapat ang sweldo? Although tatlo kami naghahanap buhay sa pamilya, kailangan pa rin tipirin mo kasi mga maintenance ka sa bahay, kuryente, tubig, Tama, baon ng tama. mga bata. Kailangan din i-budget mo kahit marami kayo naghahanap buhay. Kaya yung 380 na yan, hapit na yan. Oo. Kumpara mo naman sa nakakaraang budget ko na inaabot ako ng 420. Tama yan. Kaya ang baon ko kanina na mamalengke ko, 400. 20 pesos akong panghulog sa alkansya. Wow. Ito, may papayo ko sa mga gusto magtipid. Nakatipid kami ng hapunan kahapon dahil sa sopas. Hindi ho dahil sa lamay yan, ha? Hindi ho dahil sa lamay. May nagbigay naman kasi na kapitbahay. Pero yung sa mga Masarap ang lamay, okay din yun. Punta ka. Masarap ang Pwede ka sopas. makatipid. Mainit na mainit na Sigurado. Kapag mag-aagahan, biskwit. Biskuit. At kape. Kape. Kape, okay na sold niya. Anyway, ayan, ako pa rin ang nag-iisang palengke queen ng DWIC. Metro Patrol Bet Samson, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At syempre, nagbabudget na mamalengke ng tama para makakain tayo ng healthy food. Back to you guys. Alright, maraming salamat. Ang ina nating lahat, ang ina ninyong lahat sa palengke, Aling Bet Samson, palengke queen po yan, 380 pesos po ang kanyang ginastos dyan po sa Pangulo Market sa Malabon City. Pasada Balita. Alright, tayo po ay magbabalik makalipas lang may mga paalala oras. 29 na sandali makalipas ang ika-6 na ng morning. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Pasada Balita. Monbel, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Sa oras na 33 sandali makalipas po ang ika-6 na ng umaga ngayong araw po na ito ng Huwebes. Sa pagkakataon ito ay pag-usapan po natin. Ito may kaugnayan pa rin na parang Jopel doon sa issue nga po ng mga na kinakaharap ng kampo ng mga Duterte, partikular po ng dati pong tagapagsalita ng Palasyo ng Malacanang si Attorney Harry Roque at syempre yung si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go kung paano nga ba talaga sila nakalabas ng bansa nang hindi na kumbaga hindi na aamoy o hindi po na ano ng mga namomonitor kumbaga na paano, hindi nila nabuntutan, di ba? Iyan ho yung mga malaking katanungan, mga palaisipan po. At ang sinasabi ho nila ng lumabas dun sa Senate inquiry nitong nakaraang araw na sa tawi-tawi raw dumaan, nag-backdoor. Pero bigyan na nga rin ho natin ng linaw itong issue po na ito at humingi ho tayo ng karagdagan pong mga detalye or kung may mga updates man. Nasa kabilang linya po natin ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration, si Binibining Dana Sandoval. Magandang umaga po, Miss Dana. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino po, Jopel Pelenyo. Good morning, magandang umaga po. Opo, maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, sa inyo pong oras, Miss Dana.
Yes po. Opo. Good morning. Ma'am, lumabas po doon sa hearing last time, nitong linggo lamang po na ito no, sa Senate, meron di umanong ilang immigration personnel na tumulong para makalabas ho ng bansa itong si dating Bamban Mayor Alice Go na undetected, kumbaga, through backdoor, kumbaga sa pamamagitan po ng backdoor dyan po sa southern borders po natin sa bahagi po ng Tawi-Tawi or sa parte man yan. Anong tugon nyo ho rito, Miss Dana? Yes, doon po sa investigasyon natin, nakita po nireport po ni Commissioner Viado doon po sa Senate hearing na wala pong immigration personnel na involved doon sa illegal na pag-alis po ni former Bamban Mayor Alice Cubo at saka nitong si former spokesperson Harry Roque. Doon po sa investigation, tiningnan po lahat ng mga areas na saan deployed ang immigration. So ito po yung mga formal na mga paliparan at mga pangko. At nakita po even through flight manifests na wala pong dumaan doon for the entire period na doon po sina Alice Guo at saka si Harry Roque. That's why po doon din sa intelligence information na nakuha natin na si former spokes Harry Roque flew from Metro Manila to Tawi-Tawi. May sighting po sa kanya doon. It further enforces po yung theory that they left via backdoor doon po sa mga areas na hindi po saklaw ng immigration and mukhang hindi nababantayan ng mga appropriate agencies. Ito po mga tinatawag na vulnerable spots siguro ng bansa natin. Ma'am, linawin lang natin mga areas na hindi saklaw ng Bureau of Immigration. Saan po yon? Well, ito po yung mga pribadong pribadong airstrips rather. All right. Saka yung mga pampang po, yung mga bay areas na hindi po formal ports. Ito po ay binabantayan ng mga local government units as well as yung mga local law enforcement agencies. Pero ma'am, may info na po ba tayong nakuha kung sino-sino yung mga posible pong tumulong sa paglabas po nila ng bansa? Any clues, ma'am? Ma'am? Ma'am Dana? Nandiyan ba si Ma'am Dana? Naputol yata si Miss Dana. Ma'am? Naririnig niyo po kami? Miss Dana? Nawala. Balikan natin si Ma'am Dana Sandoval. Kasi yung nga binabanggit niya, may mga areas na hindi saklaw ng Bureau of Immigration nga, yung mga private airstrip, yung mga lugar na nasa mga malalayo talaga. Private, for sure private yon. Tawi-Tawi. Tawi-Tawi. Pero siguro kung Bangsamoro na yun. Pero siguro kung may mga CCTV sa lugar na yun, malaking tulong din yun. Dapat. Kung saan nag-stay, dapat meron. Hindi naman imposible. Diba? Dahil kahit saan naman meron. Lahat ng mga establishment may mga CCTV. At hindi lang yung mga CCTV na kakabit. Pwede ka pang kunan ng cellphone. Diba? Pwede ka pang kunan ng video. So, yun ho yung mga tanong na kumbaga gumugulo po sa atin po nga isip, Jopel. Ay, hello ma'am. Hello. Yes ma'am. Hello ma'am. Ma'am Dana. Balikan ko lang po yung katanungan ko kanina kasi nawala po tayo sa linya kanina. So ma'am, balikan ko lang po yung katanungan na kung mayroon na po ba tayong info, mayroon na po ba tayong mga intel report hinggil sa kung sino yung mga posible pong tumulong sa paglabas po ng dalawang personalidad po na binabanggit po natin.
Sa exact individuals po na tumulong, yan po ay inaalam pa ng mga intelligence agencies po. Kasi the probe has been expanded, hindi na lang po immigration ang titingin, but also the other intelligence agencies, NBI, NICA, kasi mukhang ito, malaking Oh. concern ito. This is a big concern already. Mhm. And ito po, hindi ito isang tao lang na tumulong. Kasi doon po sa mga mai-relate ko lang po doon sa mga trafficking victims na na-repatriate, nagkikwento po sila na yung ruta na dinaanan nila, talagang merong mga tumutulong po. May parang isang grupo na nag-arrange ng everything. May tinuluyan silang bahay. So it's kumbaga sindikato ito. It's a syndicated effort and it's not just one person. It's it's a big group na kailangan ma-dismantle din na dahil alam nila kung ano yung mga oras, panahon kung kailan pwedeng tumawid dagat ng illegal. So yung ruta ni Mayor dating Mayor Alice Go tsaka dating Presidential Spokesman Attorney Harry Roque, talagang parehas, yun at yun din ang dinaanan nila. And same person din ho ba or same group yung tumulong sa kanila? Highly likely po Highly na isa likely. lang ang tumulong po sa kanila. Doon din sa mga trafficking victims po, kinikwento nila na yung ruta na yon parang maraming dumadaan. Parang gano'n ang pagkakakwento nila eh. Maraming dumadaan. Parang alam ng mga tao na yun ay tawid dagat na pamamaraan, and there are people there that are facilitating the illegal travel of trafficking victims. So mukhang yun din ang ginamit nitong si former spokes Harry Roque and Alice Guo. Ma'am, nakikipagtulungan na rin po ba kayo sa, limbawa, sa Malaysian authorities or Indonesian authorities? Kasi po, sila po yung mga katabi po natin Miss Dana. Sila po yung, kumbaga, kapitbahay mo, ito lang yung bakuran mo, pwede kang tumawid. Actually, doon na nga, nakatawid na nga, di ba, Miss Dana? May mga standing agreements po tayo with Malaysia and Indonesia, but yun nga po, hindi naman po natin makumpel itong mga bansang ito to strengthen siguro yung pagbabantay nila on their end. Doon po sa mga trafficking victims na recently na repatriate, kinikwento po nila nung sila po ay nagtawid dagat papuntang Malaysia. Sa Malaysian side po, tinatakan ng mga peking pantatak yung kanilang pasaporte. So doon mismo yung pagtatatak ng fake ng mga stamps sa Malaysian side na that's why siguro we want to dismantle din yung mga sindikato on the side of the Philippines para hindi na po magamit itong mga vulnerable areas na ito sa pagtawid dagat. Ma'am, tama po ba ma'am na yung Malaysia government nagpayag na po na hindi sila makikipag tulungan dito nga po sa inilalapit po ninyo na kaso na sana'y sumuporta sila, tumulong para ma-resolve nga po. Tama po ba ma'am na parang idinanay nila yung inyo pong request na makipagtulungan? I am unable to answer this po because this is, I think, the personal efforts of the Secretary of Justice dun po sa pag-reach out niya sa Malaysia. But on our end po, what I can share is yung BI efforts in coordinating with Malaysia. They have been helpful doon sa pagbigay ng initial information about the departure of Alice Guo, the arrival doon. Pero when we ask po for further details, siguro doon na tayo nagkaroon ng doon na tayo hindi nakakuha ng other responses pa doon sa finer details nung biyahe. Siguro
bunsod na rin yan. Actually, nagkaroon din ng change in leadership doon sa Malaysia. We don't know if it's related to this case or it's just a coincidence, but yun po, may ganun din pong pangyayari doon sa Malaysia. That's why there's also difficulty in reaching them, both in formal channels and informal ones. Opo, opo. So, ma'am, magkagayon man, dahil andyan na yan, nakalabas na, naibalik dito sa tulong na rin ho ng Indonesian government, si Mayor Alice Guo. Ma'am, meron pong, maidagdag ko lang, Jopel, ano? So, paano ho natin mababantayan ito pong mga borders po na ito? Lalo na ma'am, meron pang mga, of course, merong mga iba pang personalidad na nagpahayag na sila ay hindi susuko sa batas at maaring magtago. So, paano na ho yan, ma'am? Paano natin magdadagdag ho ba tayo ng mga tao, ng mga personnel? Paano tayo pag-cooperate sa iba pa nating mga, kumbaga, mga agencies, sa iba pang agencies or sa iba pang bansa? Yes, a few months ago, nag-conduct po ng study ang Interagency Council Against Trafficking tungkol dito sa mga tinuturing na backdoor exits, yung mga tinatawag na vulnerable spots ng Pilipinas. So doon po sa kanilang pag-aaral, meron pong mga rekomendasyon doon ang IACAT led by the Department of Justice kung ano yung mga pwedeng action ng ating government, ng mga specific agencies para po matugunan itong vulnerability na ito. Ilan po doon sa mga rekomendasyon nila ay yung strengthened efforts of the local government unit and the local law enforcement agencies na siya pong mga nagbabantay supposedly doon sa mga areas na iyon, mga baybay dagat po doon sa kanilang mga jurisdiction. So yun po ang isa siguro sa pinakamalaking maitutulong doon sa pag-plug nitong area of concern na ito is really for the local government unit and the local police to step up and monitor their areas of jurisdiction. Ma'am, alam naman po natin, Ma'am Dana, no, na ito pong tawi-tawi ay sakop po ito ng BARMM. Tama po ba, ma'am? Yes po, tama po. At sa itinalaga ng mga bagong opisyales ng BARMM, yung mga bagong opisyales na itinalaga po ng palasyo, hindi po ito kinilala at tumatanggi po o ayaw pong tanggapin ng mga kasalukuyang leader ng BARMM, ito pong mga bagong opisyalis na itinalaga ni PBBM. Ano pong magiging epekto nito, ma'am, sa yun na nga, sa binabanggit po ninyo na kinakailangan nating paigtingin yung mga ginagawa nating pagbabantay sa mga borders na ito, lalo na ito yung nagiging scapegoat o naging daanan palabas po ng bansa ng ibang mga personalidad? Well, siguro po kung meron po silang di pagkakaunawaan or meron pong internal conflict in amongst their ranks, siguro it's for them to sort it out amongst themselves kung ano yung sundan lang natin kung ano yung national government. But siguro pare-pares naman tayo ng gusto despite conflict on individuals, siguro disagreements, but we all want the same thing. Iba-iba lang yung paraan natin ng pagkuha noon. And we want, of course, na protektahan yung Pilipinas and i-protect yung borders natin. So we believe naman po kahit sino na po will be highly interested in ensuring na itong mga areas of concern na ito ay considered national security concern ay maisaayos para maprotektahan po ng mabuti. Para na rin sa kapakanan ng Pilipinas. Hindi naman ito para sa individual na kapakanan, but sa kapakanan din po ng ating bayan. Pero ano pong epekto nito, ma'am, sa mga hakbang na ginagawa po natin?
So far po parang sa ngayon wala naman po tayong nakikitang direct effect at this point in time. The IACAT is the one po kasi then that coordinates with the necessary agencies directly. Kami po sa BI ay part of the assists doon sa information na kinakailangan. But yung direct coordination with them is not with the BI. So I can't really answer on the Opo. direct effects. But sa tingin po natin, it doesn't really matter sa atin kung sino yung uupo. Pare-pares naman tayo ng gustong mangyari. Ma'am, last few questions na lang no, from my part. No? Ma'am, dito kay Attorney Harry Roque, o dating presidential spokesman Harry Roque, once ho na maglabas po ng arrest warrant ang korte, so possible ilagay siya sa Interpol watch list at paano natin siya mapapabalik o mapapauwi ho dito, Miss Dana? Yes, that's always a possibility po. Kung maglabas po ang korte ng warrant of arrest, pwede po yung iba to ng ating kapulisan sa Interpol para mailagay po sa Interpol database, sa Interpol watch list. And yung mga Interpol member states po, maaring tumulong upang ilocate ni arrest yung mga tao po na under the Interpol watch list. But yun nga po, sa ngayon, wala pa po tayong nakikita or natatanggap na any warrants or of that sort, a whole departure order in relation to former spokesperson Harry Roque. So yun na lang po ang hinihintay nyo, Miss Dana? Actually, ang mag-i-implement po niyan kung warrant, it would be the police already, not the BI. But kami po nakamonitor po din kami dyan. Alright. Sige po, Miss Dana. Ingat ho kayo. Marami pong salamat sa inyo at good luck at more power po sa Bureau of Immigration. Magandang morning po. Salamat po and good morning. Salamat po. Si Miss Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Pasada Balita. Bago tayo magbigay dan sa ilang pala, pinag-uusapan namin kanina off-air yung Sabah. Sabah, Malaysia. Sabah, Malaysia. Diba? Which is naman talaga, kumbaga long way before since time immemorial ay yan ay talagang diyan tumatawid, diyan talaga nagpupunta. Yung mga kababayan natin na mga badyaw, 'di ba? Oo. Na tumatawid sa dagat at pumupunta diyan sa may Sandakan, sa Sabah, Malaysia. Matagal ng problema 'yan. Dapat noon pa 'yan natutukan. Well, anyway, tayo po ay magbabalik makalipas na may mga paalala. Oras 8 minuto na lang pala bago sumapit ang ganap na alas 7. Pasada Balita. Tumbala John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy pa ng ilang pang mga balita, tumangging ibahagi ng Malaysia sa pamahalaan, yun nga binabanggit natin kanina kay Miss Dana Sandoval, sa pamahalaan ng Pilipinas, ang mga impormasyon kaugnay sa naganap na pagtakas o sa pagpuga ng sinibak na alkalde ng Bambantarlac na si Alice Guo. Dahil dito inamin ni Justice Secretary Boying Remulla na hindi pangkaraniwan ang kaso ni Guo dahil inaasahan niya nila na ibibigay ng Malaysia mga impormasyon hinggil sa nasabing usapin pero hindi ito napagbigyan. Ayon kay Secretary Remulla, dumistansya ang naturang bansa, ang gobyerno ng naturang bansa sa pagbibigay ng impormasyon dahil sa kasong may kaugnayan sa mga sultan sa Sulu laban sa Malaysia. Kung natatandaan po ninyo, yun nangyari na Sabah Siege, no? Noong 2013. Tama, 2013. At yan po ang sinasabi nilang pinag-ugatan kung bakit hindi ho natin napa-oo ang Malaysia. Gayunman, sinabi ng kalihim na ginawa ng pamahalaan ng Pilipinas ang lahat, pero Stonewall ay talagang, kumbaga, talagang wala, as in, wala pong naramdaman at naging manhid ang Malaysia. Pasada Balita. Malalim ang hugot ng Malaysia. Malalim.
History yan eh. History pala talaga. Simula nung 2013. Oo. Pero ang usapan kasi dyan, parang siglo na ata. O ano ba? Ilang dekada Tagal na na ba? yan Ano ba? oo. Kumbaga, yung Sabah, sabi, atin daw yan. Yung mga sultan, yung mga dato, na parang ano yun, pinarenta lang. Pinarenta sa mga Briton itong Sabah. Yun pala. Kaya mukhang di natin maasahan ng Malaysia dito. Pero yung Indonesia, di ba, tumulong sa atin nung si Alice, Mayor Alice Go. Sa Indonesia, walang problema kasi walang issue eh. Walang dito issue. kasi sa Sabah, kumbaga, pilit na ng mga bangsamoro, ng mga datu dyan sa Sulu na mga sultan o ng mga leader dyan na mabawi sana yung Sabah. Kasi nga, kanila yan eh. Oo. Atin yan. Pamana Part ng Pilipinas. yun eh. Sinasabi nila eh. Tapos na daw yung years of renting ng Malaysia. Samantala, pinuna ng Department of Justice ang justice system na umiiral sa bansang Timor-Leste. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, mas malala ang korupsyon sa bansa o sa bansang iyon kumpara sa Pilipinas. Sa katunayan, aniya, walang katapusan ang paghahain nila ng apila upang ma-extradite na si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. na nahaharap sa mga kasong multiple murder kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Gayunman, sinabi ni Secretary Remulla na matyaga pa rin naghihintay ang pamahalaan sa pagbabalik ni Teves sa Pilipinas at nirerespeto aniya nila ang sistemang umiiral sa Timor-Leste. Pasada Balita. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada Balita. This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. At sa oras po naganap na eksakto punto 7 ng umaga ngayong araw po na ito ng Huwebes, ngayon pong Marso 20 taong 2025. At atin pong pakinggan, atin pong tunghayan ng mensahe po mula po sa ating ama ng himpilan, walang iba kundi si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliu Broadcasting Corporation. Nature Month, March. Adopt the pace of nature. Her secret is her patience. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po ang mensahe mula po sa ating ama ng pilan, ang ama po ng Aliu Broadcasting Corporation, walang iba kundi si Boss D. Edgar A. Cabangon. Ang mga balita, dudublihin ng pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliu Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita.
Balikan natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Senator Ronald Bato de la Rosa aminadong naiisipan ng magtago. Magtago sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court. Pasada Balita. Malacanang pinauuwi na si Vice President Sara Duterte mock impeachment trial. Sinimulan na ng prosecution team. Pasada Balita. Viral na lespo na vlogger nanganganib naman si Mac sa serbisyo. Pasada Balita. Pogo sa Makati, sinalakay ng mga otoridad. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, gross gaming revenue ng Pilipinas tumaas. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, Israeli Prime Minister Netanyahu muling nagbanta ng panibagong pag-atake sa Gaza. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, kauna-una ang FIFA Futsal Women's World Cup pangungunahan ng Pilipinas. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan, benepisyo ng pagkain ng salmon. Alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, sa mga K-pop idol at mga K-pop fans, K-pop artist G-Dragon magbabalik Pilipinas. Tambalan, John Bell, John Ibanez at Jopel Peleño. Pasada Balita. Sa oras na 3 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, kayo po'y nakatutok, nakikinig sa himpilang may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Sa ngalan pa rin po ni John Ibanez, kami po ang inyong mga tagapagatid balita, Drew Nasino. Jopel Peleño. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy ng ilang pa mga balita, pinalagan ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Ronald Bato de la Rosa si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ito'y matapos umapela si Congressman Manuel kay Senate President Francis Chis Escudero na huwag gamitin ng Senado ang institutional courtesy para kanlungin si De La Rosa sakali mang maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa chairman ng nabanggit na komite ng Senado. Ibanat pa ni De La Rosa sa kongresista, mag-senador muna ito para pakinggan ni Escudero. Una nang inihayag ni De La Rosa na ikinokonsidera niyang manatili sa Senado upang maiwasan ang posibleng pag-aresto sa kanya ng ICC. Pasada Balita. Samantala, opisyal nang itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman bilang kanyang legal counsel. Ayon sa dokumentong isinapubliko ng ICC, nakipagkita na ang ICC registry kay Duterte kung saan kinumpirma nito ang pagiging legal counsel ni Attorney Kaufman. Tinanggap naman ng abogado ng dating Pangulo ang nasabing mandato sa kaparehong araw kung kailan kinumpirma ni Duterte ang appointment. Si dating Pangulong Duterte ay naharap sa kasong Crimes Against Humanity at kasalukuyan na sa kustudiya ng ICC. Pasada Balita. May pa rin yan, inamin naman ni Senator Amy Marcos na mahirap ang kanyang kalagayan ngayon dahil naiipit siya sa banggaan ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at kaibigan na mga kaibigan na Duterte. Gayunman, iginit ng presidential sister na nais niya lamang gawin ang tama, alamin ang katotohanan sa pagpayag na tangayin si dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong Netherlands at ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino. Ayon sa mambabatas, kahit magalit na ang magkabilang kampo sa kanya, naniniwala siyang hindi na ito patungkol pa sa politika o bahagi ng pagporma para sa 2025 midterm elections, kundi pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas. Pinakamahalaga sa ngayon ang malaman ang buong katotohanan sa pagdampot sa dating Pangulo at matukoy kung ano ang direksyon ng Pilipinas sa mga susunod pang buwan. Naniniwala ang kapatid ng Pangulo na mayroon pang solusyon sa mga nangyayaring gulo sa politika sa pamamagitan ng igugulong na investigasyon ng pinamumunuan niyang Senate Committee on Foreign Relations mamaya. Pasada Balita.
Samantala, inilarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kalagayan habang nasa loob ng detention facility ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Vice President Sara Duterte, binanggit ng dating Pangulo sa kanya na parang nasa hotel lamang ito. Ngunit ang kaibahan lamang aniya, hindi siya makalabas. Dagdag pa ng Vice Presidente, sa kanyang pagkakaalam, mayroong kanya-kanyang kwarto ang bawat detainee sa nasabing pasilidad. Samantala, nagpaalala, hindi Labas. makakalabas, Makakalabas. pero parang nasa doon. Yung iba dyan, sasabihin, bakit may parang Nakita naman natin, 'di ba, yung pinakita yung loob ng detention facility, 'di ba? So, mukhang maayos naman. maayos. Kaya nga, binanggit niya parang hotel. Parang hotel. Oo, parang hotel. Ang tanong, anong pang 5-star ba yan? 7-star hotel ba yan? Pero kasi kapag ka Netherlands, talagang alam mo na Mahigpit. mahigpit. Tsaka yung mga facility nila dyan, talaga namang alam natin na pang first class talaga. First Kahit class. siguro detainee. World class. World class. Hindi Pati lang first detainee. class. World class detainee. Detention facilities. World class detention facility po. Ay, nakakalimutan banggitin ni VP Inday yung pagkain, ano? Yung pagkain. Pero ano daw, may mga Filipino food. Ang Filipino food doon na sino ba naman hindi maghanap ng Filipino food? Kahit sino naman siguro kapag ikaw nasa ibang bansa, di ba? Sa mga Bisaya kasi ako Bisaya ako eh. Proud Bisaya ako. At ang pinakamasarap sa amin na luto is yung inununan. Ayan, Parang ang natikman ko na yan. Ayan ang paksiw. Yun. Yan. Yan daw yung hinahanap ni dating Pangulong Duterte. Ano ba yung lagi sila binabanggit ng mga kritiko kapag yung nakalimutan ko lang pagkain ba yan? Hindi, yung area, di ba? Yung area. Parang baka may binibigyan nyo ng napaka privilege area yung isang tao na yan na nakakulong. Dapat walang ganon na walang special treatment. Yun, special treatment. Hindi tayo makasigaw ngayon ng special treatment kasi nasa ibang bansa. Special talaga eh. Ganun talaga eh. Wala eh. Hindi, totoo naman. Nakita nyo naman ho. Nag-aantay nga ako na may mag-react eh. Special treatment. Bakit naman yung special treatment yung parang pagtrato nyo? Kasi binabanggit ng Vice President, parang hotel. Ang kaibahan hindi lang lumalabas. Ng ICC, kumbaga, world class yung kanila. Hindi naman ho kasi basta-basta lang ang mga ikinukulong ho dyan. Di ba, mga world leaders ang ikinukulong dyan. Di ba? Well, ganun talaga. May nabanggit din na isang bansa may nabanggit din na paring Drew na sa isang vlogger. Actually kasama to sa pinapasubpina ng kamera. Ng kamera. Oo. Banggit niya na meron din daw mga pagkakataon na parang pwedeng pagkakitaan pa yung pagkakapiit mo diyan. Kikita ka pa. Kumbaga sa papaanong paraan, 'di ba? Mukhang At sa magkanong dahilan. Yun lang habang naman nakapit ka, kumikita ka, pati yung mga abogado. Anuhin natin yan, bubulat-latin natin yan. Pero mamaya, paring Jopel, pag-uusapan natin yung eto, problema talaga natin. Well, nandun na si Pangulong Digong, nasa Netherlands na eh. Prente-prente ano niya doon, ang sitwasyon niya. Pero dito ho tayo sa Metro Manila, ang isa ho sa mga numero uno nating kinakalaban araw-araw. Hindi ho ito krimen, kundi ito po ay kalbaryo ng bawat Juan de la Cruz, lalo po yung sa mga dumadaan sa EDSA. Alam mo yan, paring Jopel. Hindi lang mga commuter, mga motor, lahat po ng dumadaan sa EDSA. Araw-araw ho tayong dumadaan sa EDSA. Ikaw ba mga ilang oras ka halimbawa sa EDSA ang nilalagi mo kapag mga rush hour? Ang rush hour dyan, paring Drew, lalo na kapag buryong yung rush hour dyan, lalo dun sa dito sa EDSA show. Papunta ka ng, kung halimbawa southbound ka, papunta ng MOA o Pasay. Paring Drew, inabot ako mula dito sa rush show. Rush hour ito. Rush hour yan. Inabot ako ng 4 na oras, mga alas 4. Galing ako ng Krame noon. Krame. Alas
4 ako umalis, dumating ako dun sa lugar, alas 8 na. Alas 8. Ako naman kahapon, pamonumento. Anak ng 7 kabayo, nagka-buhol-buhol kahapon sa monumento. Meron palang nasira doon sa may bandang NLEX. So, dumaan sila doon sa EDSA, nag-service road sila, MacArthur. Kaya wala man ako magagawa. Nagkaroon pala ng aksidente doon sa Bulacan area. Itong may sumabit na truck ba yun? Sasakyan? Malaking sasakyan doon sa may bahagi po ng Bulacan. At doon, ayun na nga, nagkanda ipit-ipit na ho sa EDSA, papunta hong MacArthur. Well, anyway, dahil nga ang EDSA ang pinag-uusapan natin, ire-rehab na po ito. Hindi po adik ang EDSA. Hindi po ito wala po itong kinalaman sa war on drugs. Ito po ay rehabilitasyon ng EDSA mula monumento hanggang diyan po sa may Pasay. At para ho magbigay ho ng karagdagan ho niyang opinyon, kuro-kuro, yaman din lamang, ito ay transport expert. Ang dami ng titulo nitong mama na ito, hindi ko na mabilang pero tatawagin ko na lang siyang transport expert dahil yun talaga ang kanyang transportation expert. Yun talaga ang kanyang kumbaga expertise, ika nga. Nasa kabilang linya po natin para po magbigay ho ng para ho mag-traffic police. si dating MMDA General Manager Tim Orbos na ewan ko na-traffic yata Traffic ba ngayon? analyst. Traffic Ang daming titulo nitong mama na ito. Ewan ko ba kung sige. GM, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWICL Channel 23. Drew Nasino po at Jopel Pileño. Ay, magandang umaga, Drew and Jopel. Napapakinggan ko yung sinasabi niyo. Salamat po sa pagbanggit sa akin. Hindi naman tayo expert. Talaga lang kung dumadaan tayo dyan madalas. So, na ho tayo, kasama ho tayo sa Kalbaryo. Kaya we share po the same experience and sentiments kapag nanaiso na gumanda sana talaga yung ating araw-araw na biyahe. Naging expert na sa pagkabisado sa sobra sa na ang traffic. pagiging Ang sabi ko nga ho, lahat tayo ay may PhD na sa traffic. Kaya araw-araw tayo, 4 na oras, di isipin mo, PhD na ho tayo, doktor na tayo dyan, lahat ho tayo. Correct, GM. GM, bali March 24 sa monumento pala sa amin pala magsisimula itong EDSA rehab na ito. March 24, ito pong sabi ng DOTR, sisimulan po itong EDSA rehab. Meron hong ilan pong mga grupo na nananawagan, baka gusto niyo baka pwede pang idaan pa sa konsultasyon bago natin tuluyan itong ilarga itong EDSA rehab. Ano hong opinion niyo rito? Ano po masasabi po ninyo rito, GM? Una-una po talaga yung EDSA, yan ho yung kumbaga yan yung natin yung pinaka nervous system, central nervous system ho natin dito. Imagine dumaan dyan mahigit halos 500,000 sasakyan isang araw. Yung EDSA MRT at halos 300,000 na tao. Yung EDSA busway halos 200,000 na tao. So talagang yan talagang pinaka-lifeline natin. Wala naman ho tayong magagawa kasi gamit na gamit yan. Talaga naman kailangan i-rehab. Tapos kailangan naman ho talagang, ano na ho yan, overdue for rehab, totoo ho yun. Ang ano lang ho natin talaga, paano mo i-rehab yan? Kasi sana maganda ho, tayong mga mamamayan, kasi ako po, nakikita ko na lang po yan from the outside din na wala na tayo sa gobyerno. Pero, salamat sinasabi nila kailangan i-rehab. Maganda sana makita natin yung kompletong, unang-una makita natin yung kompletong gagawin nila. Tama po yung sinabi ni Secretary Dizon magsisimula sa dulo. Monumento. Paano po yung sa gitna, paano po dun sa kabilang dulo. Tapos gaano po katagal yan. And then po yung measures na kunwari ako po ay mananakay o nagdadrive, ano po yung mga alternatibong pwede kong gawin para paghandaan na lalo na po sa sa Guadalupe Bridge. Kumbaga lahat po pwede na natin pag-usapan, ikot ka sa C5, punta ka dito. Mayroon kang alternatibo pero pagdating ho doon sa Guadalupe Bridge na alam ko matatamaan nila
sooner or later ano po yung mga gagawin natin diyan. So, siyempre po maasa tayo sa gobyerno na ibigay ho nila yung kompletong larawan para diyan, para paghandaan ho natin. Hindi ho talaga natin to magagawa na wala rin talagang kooperasyon yung private sector. Hindi kailangan but the best way ho sana for the private sector to be involved, sabihan tayo yung ito mangyayari. Parang ano yan parang may sakit ka Oy, may cancer ka. Ganun po na may cancer ka. Ito mangyayari sa iyo. In fact, if you look at ito nangyayari sa atin sa praktiko sa ating bansa, lalo na dito sa Maynila, may sakit ho tayo talaga na mabigat. Kumbaga emergency case. Terminal na ba, GM? Oo, terminal po ito. Pero ganito po yun Any sickness po, yun po dapat tanggapin natin dito na mabigat ng kaso ito. Dinala na tayo sa crisis center, emergency ward. Hindi naman terminal na mamamatay ka, pero talagang, anong tawag dito? ICU ka na. Ngayon, ang doktor mo dapat sasabihin sa'yo, ito mangyari sa'yo, no? Ito, meron ka na lang 2 taon na ganyan-ganyan, no? Pero may pwede tayong gawin. Ito, dapat ito gagawin natin. So, pinapakita naman ng gobyerno sa atin, dyan na yung mga triles, andito na yung mga subway, i-rehab na po yung ganito. Pero, ang sasabihin nila na importante rin dapat, ito ang kailangan mo gawing araw-araw. Ito gawin mo. Huwag ka magsigarilyo, huwag ka magganon. Diyan ka lang, relax ka lang. Ako po, doon ho siguro, mawalang galang na po doon sa mga nakasama ko nung araw. Doon ho, kailangan natin makita yung araw-araw na anong hihingin sa atin ng gobyerno o wawarningan din tayo para lang din mo natin gagawin natin. Hindi po problema yung i-rehab natin ng EDSA. Kailangan ho natin i-rehab yan. Pero ano ho yung measures na makikita natin araw-araw? Pagtawid ho ng EDSA, yun na lang ho bang ng Guadalupe Bridge? Wala na ho ba akong alternatibo? Yung Pasig River Ferry mukhang hindi pa ho gumagana. Hindi ho ba? Paano ho yun? Paano yung EDSA busway? Tama ho sinabi ni Sec Vince na hindi naman mawawala. Salamat, importante ho yun. Yung MRT ho, mapupuno. Actually, gumagalaw ho si Sec Vince Kung papansinin niyo po siya gumagalaw. Pero ang ano sana, hindi lang dapat siya Kasi andyan po ang DPWH, andyan po ang MMDA. Pero hindi ho, kailangan ang importante ho dito, na hinihingi ho natin sa kanila, komunikasyon. Posible ho walang plano yan. May plano yung mga yan. Sana sabihan nila tayo na maliwanag. Si Sec Vince sinasabi niya, kaya maganda ho yung ginagawa niya Pero sana marinig din natin ng DPWH, sana marinig din ho natin ng MMDA, na mas mabigat po yung sinasabi nila na, isa ho, may trucks pa ho sa EDSA, dapat tanggalin muna nila ho yung truck O kaya lagyan nila ng oras. Ang lalaki ho ng truck. Sobrang laki. Sabay. Kakasabay-sabay pa yan. Oo, nagsasabay-sabay. Babalik ko ako sa sakit. Pag sinabing may sakit tayo, hindi ba? Hindi na pwede yung kunwari, yung heart specialist kang kumain ng kaya kumain ng mga matataba. Wala na tayo doon Kasi sabihin sa atin, iba-bypass na kita. Ganun na ho dapat na buksan ho yung mga pasensyahan na ho, EDSA yan Hindi buksan yung mga subdivision. Sorry ho, anong gagawin natin? Alam ko, magagalit na naman yung mga exclusive villages, pero sama-sama ho tayo dito Anong gagawin natin? Yusek, naman po ito Yusek, susugang ko lang madagdag ko lang itong sinasabi. I think we're missing a part, meron tayong nakaligtaan yata doon I think local government unit mahalaga rin ang kanilang kanilang magiging papel dito. And of course, sila yung dadaanan, 'di ba? Tama po kayo. Itong monumento, of course, Caloocan or Quezon City boundary, integral part of the rehabilitation din ito. Kumbaga, essential din ho sila dito marahil sa proyektong ito. 100% po, tama po kayo. Babalik po ako doon sa sakit ng puso. Bypass. Tama ho kayo, paano magkakaroon ng bypass? Paano yung mga lanes na alternative lanes kung ang dami nakaparada? Alam naman ho natin, problema ho lagi yan. Paano ho yan kung meron nandun pa rin ho sila So,
we may have that design of EDSA na talagang problema, pero kung wala ho tayong dadaanan, ano mangyayari? Hindi naman pwede hong lagi sabihin sa atin, magpasensya na kayo, konti na lang, anyway, gaganda buhay nyo. Hindi ho dapat maganda buhay natin ngayon, karapatan po natin yun bilang mamamayan na ibigay nila sa atin yun. So, I salute si Sec Vince for talking to us. Importante ho communications eh. May ginagawa po sila, nakikita po natin, in-extend niyo yung ano. Pero sana ho tama kayo mga mayors, pagtulong-tulungan na ho yan. MMDA, pagtulong-tulungan, DPWH, tanggalin na ho. Saan ang alternative lanes natin, saan? Tapos pagdadaan ka doon, wala rin. Sana ho, ano talaga, yung bara, parang ho may, ano ka, di ba, pagka iba-bypass ka, heart bypass ka, may bara ho yung ano mo, yung mga veins mo. Tanggalin lang ho yung bara. Total, panandalian lang naman ho ito eh. 400,000 vehicles a day po dyan. Saan po tapo? Ganun naman ho, parang daanan ng tubig. Saan po pupunta yung tubig na yun ngayon? Wala hong pupuntahan. O pwede naman, ba't di na lang strict measures? Ang sakit ho kasi, tulad ng ganyang kalala, hindi lang pwedeng isang solusyon, dalawang solusyon, tatlong solusyon, apat na solusyon. Isang daang solusyon. Lahat ho, hanggang dati yung meron tayo yung work from home, meron tayo mga carpooling, meron tayo mga flexi time. Gawin na ho natin lahat yan kasi susunod naman ho ang taong bayan. Yan ang sisiguraduhin natin. Tayo naman ho susunod. Sabihan lang kami saan. Hindi ho biro yung gagawin nila. Yung po, kung dadan po kayo sa EDSA Bridge, sa Guadalupe Bridge, pag titignan nyo sa kanan, nakalagay doon, maximum tonnage, 10 tons. May 10 tons na dumadan doon, araw-araw siguro mga 1,000 toneladan dumadan doon. Talagang delikado na. Hindi na ho talaga. Oo. Sir, yung bike lane, sorry, ako nagbibisikleta ako, mahal na mahal. Ako ay an avid enthusiast ng cycling. Tanggalin ho yung bike lanes. It does not make sense sa EDSA. Sorry, magalit na sa akin yung mga advocates sa cycling. Hindi ho sa EDSA ang cycling. Ibigay na ho natin yan, lalo na ngayon. Tanggalin nyo na ho yun. Hindi na pwede. Okay. Hindi na ho talaga. Pasensya na ho, kasi yun ang sinasabi ko eh. We are an emergency case. This is mamamatay na yung pasyente. Lahat na nang pwedeng gawin, kahit yung alam nating makakasakit, gawin na natin. So ito pong bike lane, dapat po ibalik to GM sa mga motorista. Kasi tama naman, kasi ang EDSA talagang ragasa yung mga sasakyan ho dyan. Actually, may point din. Sir, ang pwede naman, we're not saying tanggalin fully, no? Merong oras na talagang ibigay mo na yan sa taong bayan, sa ibang sasakyan. Pero magsakripisyo, hindi naman pwedeng magsakripisyo siya tapos ikaw hindi. Magcarpooling, dapat gano'n. May oras talaga na dapat ganit. Sir, wala hong tama o mali dito, pero dapat nakikita natin solusyon lumalabas tuloy-tuloy. Hindi naman pwede hong hindi, karapatan namin to. Tapos sabihin ko, isa karapatan ko rin eh. Na walang mangyayari sa atin, magsakripisyo lahat, pero sabihin lang ho kung ano, we have to give way. Otherwise, wala hong mangyayari. Pero, hindi ba? Pero kung sakali mang tanggalin niya, yes, GM, kung sakali mang... Sige po. Kung sakali man GM na ayun na nga tanggalin itong bike lane tulad po ng suggestion po ninyo. Ano yan, kinakailangan ba yan na makipag-ugnayan muna sa LGU? Kasi, di ba, yung bike lane, sakop din yan ng mga, meron din yan sa mga LGU area. Sir, EDSA lang po sinasabi ko. EDSA po. EDSA, ano po yan, DPWH MMD lang po yan. Alright. Alam niyo po, lagi natin sinasabi yung ating nagagalit sila. Bakit sa Netherlands, hindi o dahigan Netherlands na sinasabi nila. Ang ganda ng mga bike lane doon. Sir, excuse me, sa South America, ang gaganda ng bike lane, ba't nabubuhay? Sa Japan. May gali po. Sa Japan, pero yung population density po natin, times 20 ng mga yan. Isipin niyo po sa isang square meter ng ating magandang Metro Manila. Parang if I'm not mistaken, parang 3,000 ang kailangan mong isaksak doon na tao.
paano ho tayo doon. That's why, wag ho natin, ako po again, I am a cyclist. I love cycling. Tayong dyan ako na natuwa po ako dyan lalo na ng pandemic. Pero let's be honest, ilan po ang dumadaan sa EDSA na nagbibisikleta? Ilan po ang nagbumotor? Sabihin ko na po sa inyo, based sa mga kaibigan ko po sa MD, sila nagsabi sa akin, ang motor ho ata nasa mga 100,000, if I'm not mistaken. 100,000. Sipin nyo, kung 400,000 yung dumadaan na vehicles, 100 po doon kaagad motor. Sa EDSA Ilan pala. po ang bisikleta? Ilan po ang bisikleta? 1,000. Kada isang araw. Alright. So, I mean, yung karapatan po natin, dapat karapatan din ng lahat. But then, kailangan yung gobyerno magsalita. Sasabihin ng MMDA, sabihin na niya na, sorry, tanggalin natin yan. Magalit na kayo sa akin. Magalit na kayo sa akin. Wala namang hindi pwedeng gawin na hindi magagalit sa iyo. Kasama ho sa trabaho yan eh. Pero, ako ho, that's one thing. But that's just one solution. Pangalawa po yung mga binuksan ho natin dati yung Kampang Ginaldo. Ba't di natin gawin? Yung PNR lane po, nakikita ko ngayon dun sa may Osmeña. Nakikita ko po, walang riles. Ba't di natin buksan yun? Padaan mo dyan mga truck para naman gumanga ng buhay natin. Yung po bandang Taft Avenue, at saka EDSA, makita niyo palengke ho yung EDSA doon eh. Actually. Tignan niyo, may tricycle, may pedicab, may naglalakad. Walo. Saan mo kayo nakakita na may jeepney stop sa EDSA? Bawal one jeepney sa EDSA. Hindi ko alam kung pinalitan na ho nila yung prangkisa nila na pero ang ang EDSA dapat walang jeep. Ang EDSA po dapat walang truck. So, sir, okay po tayo to rehabilitate EDSA. Pero we have to make drastic measures only for a while. Sandali lang naman po yan eh. Pero para sabihin po sa atin na magsakripisyo ka kasi magaganda naman yung buhay mo. Opo, gagawin po namin yan bilang mamamayan. Sana po, it should be an equitable sacrifice for everyone. Jen, masingit ko lang. Bali, ito bang, balikan ko lang itong EDSA rehab. After ng EDSA rehab, ano nakikita niyong magiging resulta nito? Luluwag ba ang daloy ng trapiko? Yun. Gagaan? Pasensya na po kayo, I'm not part of their plans, but hindi naman wala po naman tayo sa... I think this is EDSA rehab is just one part of fixing everything. Yung alam ko po, yung katulad ng busway, pinapaganda na rin nila and ipaprivatize na rin ho yan. Yung MRT ho, ganun, but hindi po natin, ang gaganda lang ho yung, ako tingin ko gaganda po yung biyahe natin. So, ibig sabihin, hindi po nakatuon ito sa pagpapaluwag o pagpapagaan ng daloy ng trapiko. Kumbaga talagang kumbaga pa sa bahay, ayusin mo lang, pagagandahin mo lang ang itsura. Yung kanina, tama po kayo, kanina pinag-uusapan natin yung terminal, di ba? Terminal, mamamatay ka na. Mabibigyan ka pa ng buhay, hinga ka. Okay. Pero hindi na off the hook ka. Talagang ka pa rin, meron ka pang matinding sakit. I think just like in anything else, and the government acts that way naman, merong kailangan siyang gawin ngayon, pero may kailangan titignan din sa kinabukasan mo. So, ano bang gagawin natin overall? So, yung malaking bagay po, yung katulad po yung airport, inaayos na, magkakaroon tayo ng airport sa Bulacan, meron na tayo yung riles na papuntang, so lahat to, Clark, gaganda. So, the thing is to decongestion talaga, mo dadali niyan. Unless ho talaga dito mo inaatake lang yung problema sa Metro Manila, talaga hong mabigat yan at stressful. Kailangan po talaga tanggalin natin siguro. Sabi ko nga how can you expect talaga na lulog tayo dito kung per square meter ng taong ng 3,000. Oo. Kailangan tanggalin natin kalahati ng tao sa EDSA sa Metro Manila Alright. Yung tinatawag nilang population density. Yes, GM, balikan ko lang yung binanggit niyo po kanina. May binabanggit po kayo kanina na walang plano. At wala rin ginagawang hakbang ang DPWH, maging ang mga LGU, ang MMDA. Pwede pong paki-elaborate? Wala naman. Hindi ko po naman sinasabing, I'm sure may plano ho yan. May plano. Maganda ho sana sabihin,
sabihan tayo kasi tayo yung pasyente eh. Hindi ba? Ang gusto mo bilang pasyente, sabihin sa'yo, eto mangyayari sa'yo ha, eto ganito kasama yan, eto rin ang gagawin namin para sa'yo ha. Ako po nakikita ko yung magagaling na doktor, pinapaliwanag sa'yo yung ano mo eh, dadaanan mong proseso para, eto mangyayari sa'yo ha, baka mamatay ka. Pero ito tatanggalin natin yung ganito. Minsan, ganyan, yung magagaling na doktor, in fact, yan ng modern medicine. Pinapaliwanag nila sa'yo eh. Kasi at least nakikita mo. Pipirma rin kaya kami ng waiver dito sa EDSA Rehab. Magandang tanong yan. Hindi, tayo bilang mamamayan, we always sign a waiver every day that we leave it to government to make things better for us. So, at least, hindi ko po alam, pero hindi ko na masasabi yan. Ito po, bibigyan ko po kayo ng example. Ang population density po natin dito sa Metro Manila, pinull out ko po yung datos, 21,000 per square meter. Per square kilometer. Per square meter. Okay? Okay. Ang Peru, kung saan po na sinasabi lagi nila na diyan nagsimula ang BRT, ang ganda niyan, may bike lane lahat. Sir, 21,000 tayo, sila 70. Diba? So, and you can pull out data also, let's say, sinasabi nila Switzerland. Switzerland, lagi na sinasabi ng mga advocate. Ako po, advocate ako ng sustainable mobility, pero lagay mo natin sa tama, not at the expense of everyone else. Alright. Ang Switzerland po, again, tayo po 21,000. Sila po 585. Okay. So, ibig sabihin, ibalik muna natin yan. Magalit na po sila. Total, ano namang gagawin ko? Di naman ako sa gobyerno. Magalit sila sa akin. Pero, tanggalin na po yung bike lane. Sir, una-una, delikado. Ginawa yan pang... Actually, iba yung speed. Kasi kapag sa EDSA ka, iba yung speed ng motor vehicles kumpara dun sa mga although ako nagbibisikleta rin naman ako, hindi naman ako nadadaan sa EDSA. Delikado nga kasi talaga rin. Pag dadaan ka sa EDSA, nakabisikleta ka, mahirap din actually. Na-experience ko rin yan, no? Na-experience din namin, nagbibisikleta naman tayo, GM. Iba yung pag dumaan ka sa EDSA. Iba yung kaba. Iba yung kaba mo. Di ba, GM? Iba yung kaba mo. Baka i-side sweep ka. Ako po, totoo yan, nung pandemic, tuwan-tuwa ako dyan. Kasi maluwag. Kala ko, wala pa, delikado ho. Tama ko kayo, that's another thing. Huwag muna kayo duman dyan kasi delikado. It's for your safety. Alright. Sir, mabalik ako mabilis na po. So, tama po kayo. Plano po ang naglalabas lang ho ng plano, si DOTR. Nasaan po ang plano ng MMDA? Nasaan ang plano ng DPWH? Nasaan po ang plano ng mga LGUs? Tama po kayo. Nasaan po ang plano ng LTFRB at saka LTO? Ayun pa pala. It must be whole of government. Yung ganyan nung kalala, it must be whole of government. Pagtulong to, pati DepEd, pati lahat po yan, pagtulong-tulungan, dapat yung oras mo ganito. Dapat pasok ka ganito. Sir, otherwise, alright. Ganun din lang. Siguro may isa pa akong katanungan. Sige. Bago natin bitawan si GM. Yes. GM, pasensya na pero parang naglalaro lang kasi yung isip ko. Kung halimbawa kaya paano kung ang sweldo, pagdating sa trabaho, pagdating sa sweldo, GM, pareho ang rate ng salary ng Metro Manila at ng probinsya. Sa tingin niyo po ba, GM, makakatulong po ito na mabawasan ang populasyon, ang mga motorista? Yung mga nagtatrabaho dito sa Metro Manila? Mababawasan ang populasyon natin sa Metro Manila? Opo. Tama po kayo, napakaganda po na sinabi. That's a good solution. Again, whole of government. Tama po kayo. Ibang branch ng government na walang kinalaman sa traffic, malaking bagay po 'yon. Since nabanggit niyo na rin, tama na naisip ko na rin tuloy. Magbigay ng insentibo po yung mga ibang probinsya para doon lumipat ang mga negosyo. Wag lang yung Metro Manila. Kasi ang iniisip ng mga taga-probinsya, pag nakarating ka ng Metro Manila,
para kang nakarating ng ibang bansa. Ibang bansa. Dito, lalo pag dito ka pa nagtatrabaho. Diba? From Sir, the tayo province. lang ho ata ang yung tinatawag nila na urban na or sa central business na region na nandito rin yung puerto. Sipin niyo po yun, 70% ng mga kailangan dumaan sa puerto, dumadaan po dito sa atin. So that's another thing. Tama po kayo. Ilipat-lipat. Create hubs. Create hubs po talaga. Correct ka, GM. Kasi yung kaibigan ko nga, taga Bulacan kami, GM. Taga Bulacan kami. Opo. Saan po pero sa Bulacan? Galing kami ng Metro Manila. Commonwealth tandaan mo. Commonwealth ang Commonwealth, daan. Pero dati akong taga Fairview, Quezon City. Yung taga Bulacan, biruin mo, imbis na doon na lamang siya magtrabaho, maghanap na kasi, kumbaga, malapit ka na naman sa Metro Manila, pwede ka na pumasyal dyan eh. Pero naghahanap pa siya ng trabaho dito sa Metro Manila para lang mapataas yung sweldo na nakukuha niya, na natatanggap niya. Kasi pagdating sa Bulacan, Iba na yung rate. Iba na yun. mababa, GM. Actually, dapat ang i-review na rin sana ng isang congressman kung sino po nakakaisip na kasi yan factor ho yan ng region Sana ho palakihin na yung baybaylo, palakihin na ho yung Metro Manila. Wala na ho tayong choice eh. That's another way to do it. So parts of Bulacan, I-absorb. parts of not necessarily Metro Manila pero yung kung ano po yung ano po sa sahod, sa insentibo, Okay. land value, lakihan na ho yan. I-recognize ng government. So Alright. part of Bataan. Sorry. Sir, nabanggit ko bigla Bataan. Napakaganda sa Bataan. Ang galing ng mga nakaupo doon. The way they ang daming insentibo doon, na ba? But then parts of Bulacan, parts of Rizal, parts of Laguna, parts of Cavite. Tanggapin na natin lahat yan nagtatrabaho sa Metro Manila eh. Actually. Bakit hindi na lang natin i-absorb sila in a bigger sense? Yeah. Isipin nyo ho, Part of yung Manila. katulad po sa... Opo, part naman ng Metro Manila. Diyan na ilan na lang ho sa Lancaster sa Cavite. Hindi ho ba mga nagtatrabaho yan dito? Yung mga taga Antipolo. At tingin na natin sa Antipolo, Metro Manila na yan. Sa Totoo Bulacan. So, Valenzuela used to be part of Bulacan. So, luwagan na ho natin yan para the way we plan, the way government plans, nakikita na nila na kabuuan yan. Sana may isang congressman na nagtutukan po yung ganyang panukala. Nako. GM, as much as we want to dahil talagang kumbaga itong issue na ito since time immemorial, kumbaga actually panahon nyo pa or may mga nauna pa sa inyo, yan na rin ang problema. Well anyway, at marami pong salamat sa inyo GM at sa mga susunod pang at pag nagsimula na itong rehab kasi 24 sa momento kumbaga, good luck na lang sa ating lahat. GM, total, dumadaan naman tayo lahat dyan sa EDSA. Marami pong salamat, GM, at magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa inyong Salamat po. Sir, iyain niyo po yung mga ibang opisyal ng gobyerno para magsalita po Sige sa inyo. po, opo. Para alam po natin plano nila. Salamat po. At syempre, ang buong, kumbaga, lahat po ng mga stakeholders dito. Good luck po sa inyo at more power po. Ingat po kayo, GM Team Orbos. Alright, Salamat po. Opo. Si dating MMDA at dating MMDA General Manager at dating DOTR Undersecretary Tim Orbos ang inyo pong napakinggan. Pasada Balita. Napasarap po ang usapan at tayo po ay magbabalik makalipas lamang ilang mga palala oras. Ang bilis 20 minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Pasada Balik John Bell, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada Balita. Alright, ihapulo natin ang ilang pang mga balita mula sa labas ng impilan. Pagsasanay ng mga PCG personnel sa iba't ibang Coast Guard districts, ibinida ng pamahalaan
Patrol 13 Gilbert Perdes sa detalye. Ibinida ng Philippine Coast Guard o PCG na patuloy ang pagsasanay ng kanilang mga personnel sa iba't ibang Coast Guard districts. Ito'y ayon kay PCG spokesperson Commodore Algier Ricafrente ay upang higit pang mapahusay daw ang kanilang kakayahan sa pagpapatupad ng batas, search and rescue operations at marine environmental protection. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Ricafrente na hindi lamang ang mga operating units sa iba't ibang rehiyon ang sumasalang sa pagsasanay, kundi pati na rin ang mga Special Operations Group at iba pang mga unit sa punong himpilan sa Maynila. Anya, layunin ng mga pagsasanay na ito na masigurong handa at epektibo ang PCG sa pagtupad ng kanilang mandato, lalo na sa pagpapanatili ng seguridad sa karagatan ng bansa. Matapos naman ang pagsasanay, agad na i-deploy ang mga tauhang ito sa iba't ibang distrito na sakop ng PCG. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Isa pang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Japanese ambassador at iba pa humarap sa ating mga Supreme Court justices. Mulatatid live report mula kay Patrol 24 June Samson. Personal na nag-harap sina Chief Justice Alexander Esmundo at Ambassador of Japan to the Philippines Endo Kazuya sa Courtesy Hall na naganap sa Supreme Court Anbank Session Hall. Dumalo rin si Senior Associate Justice Marvic Leonen at mga Associate Justices na sina Henry Jean Paul Inting, Samuel Gairlan, Ricardo Rosario, Japar Di Maampaw, Jose Maidas Marquez at Antonio Co. Jr. Samantala, kasama naman ni Ambassador Kazuya si Miss Maiko Tamura na isang political counselor at Miss Yukari Koike, Second Secretary of the Political Section ng Embassy of Japan in the Philippines. Sa nasabing paghaharap ay pinasalamatan ni Chief Justice Esmundo ang Japan dahil sa patuloy na suporta nito sa pag-modernize sa Philippine Judiciary. Samantala, pinuri naman ni Ambassador Kazuya si Chief Justice Esmundo dahil sa pagpapalakas nito ng ugnayan at pagsasamahan ng dalawang bansa, partikular sa usapin ng hudikatura. Patrol 24, June Samson, para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Magbabalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang ilang mga paalala oras. 12 minuto bag sumapit ang ganap na alas 8. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Pasbala, John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa kabila ng Pogo ban, Philippine gaming industry nakapagtala ng 25% growth rate. Ang good news po mula kay Patrol 5 Aya Yupanco. Sa kabila ng Pogo ban, nananatiling matatag ang gaming industry sa bansa. Sa katunayan, sinabi ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco na tumaas ng 410 billion ang gross gaming revenue o GGR ng bansa noong 2024 sa kanyang talumpati sa Asian Gaming Summit sa Shangri-La The Fort, Bonifacio Global City sa Taguig. Sinabi ni Tenco na sa kabila ng pagbabawal sa Pogo ay sumipa ng 25% ang GGR noong 2024 mula sa 329 billion sa pag-exit ng offshore gaming. Sinabi ni Tenco na kinikilala ng PAGCOR na ang hinaharap ng Philippine Gaming ay patuloy na magiging mas technology driven. Ito ang dahilan kung bakit magpapatuloy ang PAGCOR sa mahigpit na pagsasayos ng electronic gaming habang tinitiyak ang mahigpit na pangangasiwa
upang labanan yung mga illegal na operator. Sinabi ni Tenko na iniugnay nila ang malakas na performance ng global gaming industry sa strategic policy adjustments na kanilang ipinatupad tulad ng gradual reduction ng fee rates para sa e-games mula noong 2023. It is Batal number 5. Ayaw pa ako para sa implementar ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIC Balita sa ibang bansa. Muling nagbanta si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magsasagawa pa ng mga pag-atake sa mga susunod na araw. Ito ay matapos ang kanilang magdamagang pag-atake kamakailan na pumaslang sa mahigit 400 katao. Giit ni Prime Minister Netanyahu, ang nauna nilang hakbang ay simula pa lamang ng mas matitinding pag-atake. Nabatid na sinasabing nagsagawa ng pag-atake ng Israel upang palayain ng Hamas ang kanilang mga bihag. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Mag-host ang Pilipinas sa kauna-unahang FIFA Futsal Women's World Cup. Kaugnay nito ay nalunsad na magiging official logo para sa nasabing torneo. Ayon kay Philippine Football Federation President John Anthony Gutierrez, isa itong milestone para sa mga kababaihan sa nasabing laro. Nakatakdang ganapin ang liga sa Nobyembre 21 hanggang Disyembre 7. Nalalakukan ng 16 na team mula sa iba't ibang bansa. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Kabilang ang salmon sa mga masusustansyang pagkain. Nakatutulong ito sa kalusugan upang malabanan ang sakit na asthma. Bukod pa rito, maaari ring makatulong ang salmon para maiwasang lumala ang mga sakit na tulad ng diabetes, arthritis at Alzheimer's. Gayunman, paalala ng eksperto, nagtataglay ng mga bitamina at mineral ang sakit, ngunit hindi ito alternatibong gamot sa anumang uri ng sakit. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ito po para sa mga K-pop fans. Alam niyo ba yung kanta na I Am a Good Boy ni G-Dragon? Alam nila yun. Alam ko rin no? Gen Z ka ata. Gen Z ka, bro. Hindi ko alam yun eh. Gen Z ka, bro. Hindi. Millennial. Hindi, generator. Gen Z. Magbabalik bansa po ang K-pop artist na si G-Dragon. Ito'y matapos i-anunsyo ng K-pop idol na kabilang ang Pilipinas sa kanyang world tour. Sasagawa ang concert sa Mayo 17 sa Philippine Arena sa Bulacan. Bukod naman sa Pilipinas, kasama rin sa kanyang tour ang Osaka, Macau, Taipei, Kuala Lumpur, Jakarta at Hong Kong. Huli pong nag-concert sa bansa si G-Dragon, tagal na pala, noong September 2017. Pasada Balita. Alright, eto bago tayo magpaalam, binabanggit kanina ni dating GM Orbos na solusyon sa traffic, solusyon po sa problema sa traffic diyan po sa EDSA Rehab. Ay highlight lang natin yung bicycle lane ang kanyang isinusulong, itanggalin na po itong bicycle lane diyan po sa EDSA. Kayo ho ba? Ikaw, parang Jopel, pabor ka ba na tanggalin yung bicycle lane diyan sa EDSA? Ako sususugan ko lang siguro yung kasi mas eksperto diyan si GM GM. GM. Yung binanggit niya kanina, sususugan ko lang 'yon na tama yung binanggit niya na
na siguro may tamang may oras. May oras. May itatakda dapat na oras para dumaan at gamitin ng mga biker yung bicycle lane sa EDSA. Actually ako okay lang naman kung tanggalin pero dapat merong yung mga dun sa loob, 'di ba, sa interior roads, dapat merong maayos na lane, bike lane din dun sa loob. Kasi kung wala sa EDSA, saan dadaan ang dami mong sabay, 'di ba? Hindi naman kagaya tayo sa ibang bansa na talagang merong magandang bike lane, maganda yung kanilang mga kalsada, talagang maayos gaya dun sa Korea, Japan, Pwede rin yung binanggit mo, bro, kasi may mabuhay lane May yung mga nasa loob ng mga looban na alternative Yan ba routes yung tuwing Pasko? Pag ginagamit, no? Yan. Yung mga alternative routes yan na para kung gusto mong umiwas talaga sa EDSA. Hindi kayo magkabuhol-buhol sa So paghandaan po natin itong Marso 24, Lunes po, para po sa sinasabi nga po na pagsisimula nitong EDSA rehab diyan po sa monumento. Alright, tayo po ay pansamantala po nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Channel 23. Sa ngalan po ni John Ibanez, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita, Drew Nasino, Jopel Pelenyo. Susunod na po ang palatunturang Karambola. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Jopel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita.